Mas mataras ko. Dadaling ko tuloy. Yun! Ang laki ng subo. At ngayong ngang umaga ay samahan nyo akong magluto ng aking sariling version ng Bistek Tagalog. At yun na nga, kitang-kita nyo naman na pawis at talaga namang pagod na pagod ang ating kusinero ngayong umaga. Pero sulit naman dahil mukhang nasarapan naman sila sa ating sariling version ng Bistek Tagalog. Sige, simulan na natin. At ano nga bang meron tayo ngayon dito sa ating kusina? Meron tayo ditong beef na marinated na 7 araw na sa ating chiller. Marinated siya with soy sauce and black pepper. At para nga maging malambot ang ating bistek, sinigurado natin na 7 araw siyang nasa chiller na marinated. Nakikita rin natin ngayon dito na nagpapakulo ako ng tubig sa tabi ng ating rice cooker. Ayan ang ating marinated na karne ng baka, 7 araw na nasa chiller at siguradong mamaya malambot yan. Pero para mas lalo pang maging malambot, ilalabas natin ang ating lemon. Nagkataon nga na meron pa tayong 1 piraso sa ating refrigerator, so hihiwain natin yan at pipigaan natin yung ating marinated na beef ng ating lemon. At dahil 1 piraso na lang yung ating lemon at wala rin namang kalamansi ngayon sa ating refrigerator, dadagdagan din natin yan ng mga kalahating cup ng suka. Lahat ng ito ay magdadagdag ng lasa sa ating Bistek Tagalog mamaya at mas lalo pang magpapalambot ng karne ng ating baka. Ang maganda sa pagluluto ng Bistek Tagalog, napakasimple lang ng procedure para gawin ito. Ang kailangan lang ay talagang masigurado natin na malambot yung ating bistek at hindi maalat. So, nahanda na ang ating marinated beef. Meron na rin yung lemon at merong half cup ng suka. Itatabi na natin yan. At sisimulan na nating ilabas yung ating iba pang mga sangkap. Siyempre maglalabas tayo ng sibuyas at bawang at babalatan natin ito. So habang pinapakuluan ko yung tubig na paglalagyan natin ng kamatis mamaya, kasi gusto natin meron tayong gulay kasabay ng ating pagkain ng Bistek Tagalog, kaya meron din tayong kamatis na babanlian lang natin ng mainit na tubig at itatabi natin mamaya kasabay natin yan. Kasama yan ng ating pagkain ng Bistek Tagalog mamaya. So ang ginawa lang natin dito, pinaghiwa-hiwalay ko yung bawang at didiinan lang natin siya gamit ang sandok. 2 buong bawang ang gagamitin natin dito para masigurado natin na malasa yung ating Bistek Tagalog. At tansya ko mga 6 na pirasong sibuyas yung ating gagamitin, or pwede pang mas marami pa doon kung talagang gusto mong mas maging malasa pa yung iyong Bistek Tagalog. So pinaghihiwa-hiwalay ko ngayon dito yung bawang at pipigain natin yan isa-isa mamaya. Kumukulo na yung ating tubig, kaya ito ilalagay ko na yung ating napakalalaking mga kamatis. Papasuin lang natin yan ng mainit at kumukulong tubig at itatabi na natin. Para meron tayong kasamang gulay, although sasabihin siguro ng iba ang kamatis ay prutas at hindi gulay. Hindi tayo ngayon magdedebate tungkol dyan. At tama nga kayo na hindi nga gulay yan at prutas nga yan base sa science. Ang gusto lang nating mangyari dito habang kumakain tayo ng Bistek Tagalog ay meron tayong option na makakain sa tabi ng ating Bistek Tagalog. At magandang ang pang-complement sa ating ulam ang kamatis.
Itatabi na natin ngayon yung ating kamatis at sisimulan na nating magluto ng bistek Tagalog. At yan nga yung ating mga pinisang bawang kanina. Unti-unting binabalatan natin yan at maggigisa na tayo gamit ang bawang at sibuyas. Sa iba mas gusto nilang mince yung ating bawang, pero sa akin okay na to basta napiga o napisa ng isa-isa yung mga bawang na yan. Madali na siyang lumasa mamaya sa ating bistek Tagalog. At sa iba pinagsasabay din nilang ilagay ang bawang at sibuyas. Nasa sa inyo na yan, malalaki na kayo, depende na yan sa inyong preference. Ako inuuna ko lagi ang bawang at mga 1 minuto lang naman isinusunod ko na rin kaagad ang sibuyas. At hindi ako makikipagdebate kung ano ba talaga yung tama. Ang akin ay ito yung aking preference at ayokong makipagtalo sa iba sa sarili naman nilang preference. Gaya nga ng nakita nyo, gumamit muna tayo ng 2 buong bawang at 3 buong sibuyas para sa ating pagigisa. Pero patuloy pa rin ako rito ang nagbabalat ng sibuyas dahil nga mamaya gagamit pa tayo ng onion rings at itatap natin yan sa ating bistek Tagalog. So sabi ko nga, tansya ko mga 6 na sibuyas o baka higit pa ang kailangan para maging masarap yung ating bistek Tagalog. At pagkatapos nga nating maggisa, ilalagay na natin yung ating marinated beef sa ating lutuan. At maghihintay tayo ng, ang tansya ko, mga 1.5 oras lahat ang kailangan para sa pagluluto ng bistek Tagalog. So ilalagay natin yan, at tatakpan natin, and then after 20 minutes hahaluin natin. Tatakpan uli natin, after 20 minutes hahaluin uli natin para siguraduhin na pantay-pantay yung pagkakaluto ng ating karne. So ilalagay natin lahat yung ating karne, pero iiwan muna natin yung ating marinade, yung ating pinagbabaran ng beef dito. Tatabi muna natin yan at sisiguraduhin muna natin na naluto yung ating beef bago natin ilahok uli yung ating natirang marinade. At habang unti-unti nating pinapalambot ang ating beef, itong ating itinabing pinagbabaran ng ating beef, titimplahan natin yan ng 2 kutsarang brown sugar. At tutunawin natin itong brown sugar dito at mamaya ihahalo natin siya sa ating malambot ng bistek Tagalog. At yun nga, sa totoo lang, tapos na tayong magluto ng ating bistek Tagalog. Isang elemento na lang ang kulang at yan ay ang tamang panahon. Sa tansya ko nga, mula nung magsimula tayo kanina, aabutin tayo ng 1.5 oras para masigurado natin na malambot at masarap ang ating bistek Tagalog. Habang hinihintay nating maluto ang ating bistek Tagalog, magbabalat pa ako dito ng iba pang mga sibuyas kasi nga mamaya ilalagay natin yan as toppings dun sa ating bistek Tagalog. Gagawa tayo ng mga onion rings. Dahil ang bistek Tagalog karaniwan ay may mga kahalong either red or white onion rings. Kung ano yung available sa inyong kusina ay gamitin natin. Sa ngayon, ang meron ako dito ay mga pulang sibuyas. Isang mahalagang paalaala dito ay every after 20 minutes haluin natin ang ating bistek Tagalog para masigurado natin na pantay-pantay ang pagkakaluto at walang parte ng ating karne ang sunog. At pagkatapos nga ng 1 oras ay titingnan na natin kung ano na ang nangyari sa ating karne. At
Tatansyahin natin kung kailan ba natin ilalagay itong natirang marinade. Dagdag na pampalasa sa ating Bistek Tagalog. At nakita nyo nga kanina na nasandok na natin yung ating kaning lamig at nakapagsaing na rin tayo ng bagong kanin para naman may pagpipilian yung ating mga kakain kung ang gusto ba nila ay bagong saing or sinangag. At ito na nga yung consistency ngayon ng ating Bistek Tagalog. Halos maubos na yung kanyang sabaw mula sa pagkakababad. Nagsabaw siya ng kusa at ngayon ay halos ubos na yung sabaw na yan. Ang ibig sabihin niyan ay pwede na nating ihalo yung ating tinimplahang marinade dito at iiwanan pa natin uli yan ng mga 15 minutes pa para siguraduhin natin na kukulo at lalambot pa yung ating Bistek Tagalog. Dagdagan din natin ng kaunting tubig, siguro mga kalahating cup ng tubig, at pakuluan uli natin yung ating Bistek Tagalog. So, manonood muna uli ako ng anime, tatakpan natin yan at iiwanan natin pansamantala. Mga 15 minutes ang tansya ko na pag-iwan. Sa kabuuan, ang pagluluto ng Bistek Tagalog, depende kung gaano kalakas ang apoy, ay umaabot ng mga 1 hanggat 1.5 oras. Yan ay kung nasigurado natin na marinated na at madaling palambutin na ang ating Bistek Tagalog. Nakapagbalat na rin uli ako ng isang buo pang bawang at hiniwa-hiwa natin yan para sa ating sinangag mamaya. Sa tansya ko ay handa na tayong ilagay yung ating natitira pang onion rings. Tikman muna natin kung ano ang lasa ng ating Bistek Tagalog. Baka naman sobrang alat o baka naman sobrang tabak. Depende sa gusto nating lasa. Pwede tayong magdagdag ng tubig o ng kaunting suka. Dahil sa palagay ko ay okay na to. At dadagdagan ko na lang siya ng kaunting patakpan ng suka para mas lumasa pa yung ating Bistek Tagalog. Tansyahan na lang yan. Ilagay na natin ngayon yung ating onion rings pagkatapos nating halu-haluin ang ating masarap at malambot na Bistek Tagalog. Ito na nga, kasalukuyan na nating ipinoprosesyon ang ating Bistek Tagalog papunta sa ating mesa. So, sasandukin na natin yan at ilalagay natin lahat yan sa ating lalagyan dito sa mesa dahil gagamitin pa natin yung ating pinaglutuan para sa pagsasangag. Diyan na rin ako magsasangag. Papakuluan lang natin ng konti yung ating ginamit na lutuan. Tatanggalin natin yung mga nakalagay sa naiwang karne or recado sa ating lutuan at sisiguraduhin natin na handa siya para sa panibagong pagluluto. Kasi nga magsasangag pa tayo ng kanin. Isunod na natin kaagad ang ating pagsasangag ng ating kaning lamig dahil gutom na ang ating mga panauhin ngayong umaga. Medyo tinanghali na tayo para sa ating breakfast. Luto na ang ating sinangag at handa na ang ating Bistek Tagalog. Kain tayo!